Okay, good day guys, no? So ang pag-usapan natin ngayon guys ay 4C error ng Samsung top load or front load, no? Kasi nga maraming nagko-comment sa atin sa YouTube. Hindi natin masagot isa-isa, no? Kasi nga yung 4C error kasi guys ng Samsung top load man or front load ay may tatlong dahilan yan, no? Tatlo. So minsan nagkakaroon siya ng 4C kapag walang pumapasok na tubig sa loob ng washing machine. So 4C error 'yon. Pangalawa, kapag sobra yung pasok na tubig sa loob ng washing machine, sobra siya doon sa limit, ay nagkakaroon din siya ng 4C error. Pangatlo, kung walang naipon na tubig, nagkakarga lang siya ng tubig, nagkakarga ng tubig, at wala siyang naiipon, yun po ay nagkakaroon din siya ng 4C error. So, ito yung mga step guys na dapat nyo malaman, no, kapag 4C error. No? Una, no, yung step na tingnan nyo, kung may pumapasok na tubig sa loob ng washing, no? So, example, walang pumasok na tubig sa loob ng washing. Ang first step na gagawin nyo, tingnan kung may tubig na lumalabas sa gripo. So, silipin nyo kung may tubig na lumalabas doon sa gripo nyo, baka wala namang tubig na lumalabas, no? Kung mayroon man, linisan ang filter. So, ang filter ay ito po, no? Ito po yung inlet valve, no? Nakaganon yan doon sa likod ng washing nyo. Dito nakalagay yung hose na nakaganon. Ito po yung filter, no? Yan, bubunutin nyo yan gamit kayo ng flat screw or batulis na bagay. Sungkitin mo lang, linisin nyo yan. So, yan po yung filter. Ngayon, pag malinis na yung filter tapos wala pa rin pumapasok na tubig, ang next nyo gagawin, buksan nyo yung likod ng washing machine kung saan nakalagay yung inlet. So, ito kung saan nakalagay yung inlet, buksan nyo. Tapos, tingnan nyo kung mayroong putol na wires. Kasi nga may dalawang wires na nakakonect dito yan, no? So tingnan nyo, baka may putol na wires or ngat-ngat ng daga, kaya hindi siya nagkakarga ng tubig, no? So pangalawa, tingnan yung solenoid valve, baka may sunog. So ito yung solenoid valve motor. Minsan makikita nyo yan guys, nangingitim to dito, minsan lumulubo. So yun po yung dahilan minsan na may sunog na siya, no? Pangalawa, kung may tester kayo, ititest nyo, no? Gamit ang resistance, no? Kung ang inlet valve nyo ay 220, makikita naman sa nakasulat diyan 220, dapat ang reading na mababasa nyo ay 4 to 5 key ohms, no? 4 to 5 key ohms as good, no? Para maging good siya. Pag hindi niya nabasa yan, example, mababa o sobrang taas na diyan, ibig sabihin sira na yung inlet valve nyo. Sa DC naman, kung DC yung nakalagay dito, dapat ang reading niya is 21 to 31 ohms sa 12 volts naman, no? Yung 12 volts na mga inlet valve, no? Ngayon, ang last para ma-identify nyo siya kung ito nga ang problema, yung inlet valve or baka board ang problema, iset ang washing sa wash mode, no? Tapos iset nyo, tapos lagyan nyo ito ng tester. 220. Tingnan nyo kung may 220 na pupunta dito sa inlet valve. So, yan. So, gamit kayo ng 220 na tester or 12 volts na tester. No, sa 12 volts naman, ang pumapasok dito kapag nakasaksak ay 6 volts para mapagana niya, no, yung isang inlet valve na DC. No, so yun po, yun ang troubleshooting na gagawin nyo kapag hindi pumapasok yung tubig, no. So palitan nyo ang inlet valve kung sira na, kung wala na doon sa mga nare-read natin. Example, yung reading niya ay wala na, so palitan nyo yung inlet valve, no. So ganun po. No, example, meron naman siyang bato galing sa board, may 220 pero ayaw magbukas. Ibig sabihin, ito ang naging problema, yung inlet valve, no. So, pangalawang 4C error kasi, may pumapasok na tubig at lumalabas pa rin yung 4C. Ibig sabihin, may pumapasok siya na tubig, pero nagpo-4C pa rin. So, ang nangyayari yan guys, nagkakarga siya ng tubig. Kapag marami na yung tubig niya, nadidetect kasi yan ng washing na sobra na yung tubig na pinapasok, lumalabas din yan yung 4C. So, anong naging dahilan nun, no? So, ang unang step na gagawin nyo, tingnan ang hose ng sensor, no? Baka natanggal. So, ito kasi yung hose ng sensor, guys. Ito yung sensor. Ito yung kanyang hose, no? So, ito yung dulo nito, nakakonect to doon sa drum, nakakonect. Pag natanggal ito, guys, automatic yan, magkakarga siya ng tubig, pero magpo-4C error kapag madami na. Sabay drain, no? Sabay drain yan. Kasi over na yung water. So, isa sa cause yan, natanggal yung hose, or butas yung hose. Kapag butas yung hose nyo guys, ito, pag butas to, automatic magkakaroon din yan ng 4C. Or itong sensor na ito guys, kapag may leak ito, malalaman mo siya pag inihipan yung dulo na to, dapat wala siyang leak na ma-detect, no? Kumbaga, talagang silyado siya.
Kasi pag may butas siya, magkakaroon pa rin siya ng force error. Tapos, ito guys, dahil nakasuksok to doon sa pinaka-drum, pwede nyo siyang itusok doon, tapos bunutin nyo to, ihipan nyo para walang bara papasok doon sa drum. No? So, yun po ang isa sa mga remedy or troubleshooting na gagawin nyo kapag nag-force error. No? So, kung sa tingin nyo guys na wala naman siyang bara, walang bara, tapos, itong butas kasi ng hose kasi minsan hindi mo siya makita. No? So, hindi mo siya makita kapag mayroon siyang micro leak. So, ang gagawin mo guys, palitan mo yung hose kasama yung sensor. No? Kapag ang washing mo ay nagpo-force na lumalabas naman yung tubig or nagkakarga naman siya. So, ito ang kailangan mong palitan, yung kanyang hose. No? So, yun. Pangatlo, nagpo-force error din yung ating washing machine once na hindi siya makaipon ng tubig. No? So, ibig sabihin, hindi siya nakakaipon ng tubig, nagkaka-force siya, kumbaga nagkakarga ng tubig, pero hindi siya nakakaipon, hindi siya nakakapuno. So, ang kadalasan dyan, auto-drain. So, kailangan, ang gagawin mo dyan, ilagay mo muna siya sa spin mode, no? Baka kasi meron lang nakakalang doon, spin mode mo siya, i-spin mo siya ng, at least mga 5 minutes, then, saka mo siya ipawas, no? Para baka sakaling matanggal yung bumabara, no? Ngayon, kung ganun pa rin na nag-auto-drain siya, buksan mo na yung drain valve, no? At tingnan yung rubber or baka may mga nakakalang doon sa rubber or madumi, no? Tapos silipin din ang drain motor, baka kasi habang nagwa-wash mode siya ay humahatak naman yung pinaka drain motor, kumbaga nag-o-open siya, no? So yun po ang isa sa mga cause ng isang force, no? So ang force error kasi marami siyang cause, no? So ang importante lang ma-identify mo siya, no? Kapag na-encounter nyo yung force error, dapat ma-identify nyo either nagkakarga ba ito ng tubig, no? Nagkakarga ba siya ng tubig, no? Or hindi ba siya nagkakarga ng tubig, or nagkakarga ng tubig, or nagkakarga naman siya ng tubig pero nagdi-drain naman. So dapat ma-identify nyo yan, no? So ulitin ko lang, no, kapag hindi siya nagkakarga ng tubig, ito po yung mga procedure na gagawin nyo. So ito yon. Pag hindi siya nagkakarga ng tubig, no? Ayan. So yun yung mga procedure na dapat nyong gawin. Pero kapag nagkarga naman siya ng tubig, tapos pag umapaw na, ay nagpo-force, or pag malapit na siyang magwas, kung saan malapit nang mapuno, nagpo-force, ito yung procedure na gagawin nyo. Ayan. No, ayan. Or kapag nag-auto-drain, so ito yung procedure na gagawin. So yun, no? So, unti-unti natin, isa-isahin natin yung mga error, no? Kasi nga hindi ko masagot lahat doon yung mga tanong sa YouTube, no? Kasi nga, limited lang naman yung natin, pag type natin doon. So hindi namin masyado masagot lahat, no. So ito guys, pag force error, at least magkakaroon na kayo ng idea, no, kung paano niyo siya i-trouble, no. Kasi actually simple lang naman yung problema ng force error, pero pag hindi mo alam kung ano ang punot dulo nito, medyo mahirapan ka mag-trouble. So yun, no. So sana makatulong yung video natin, no. So marami pa tayo guys ilalabas na mga video. Isa-isahin natin guys yung mga error ng washing machine, no. Kasi nga marami pa rin talagang hindi nakakasunod dito, no. So marami pa nagtatanong sa atin, no. So yun, no. Okay, thank you, bye-bye.